Nako, ako po naniniwala dito mga bossing, yung pagbagsak po ng rating ng ating Vice Presidente, mga kababayan. O eto po yung una sa ating iba-vlog. Ano? Sabi dito, rating ni BP Inday apektado, no, sa pagdedma sa budget inquiry. Ayan. Kasi naman po mga kababayan, akala po yata ng ating Vice Presidente, mga boss, yung pagtanggi niya ng pagsagot, pagtanggi niya ng sagot doon sa individual na congressman o congresswoman. Hindi po, nagkakamali po kung gano'n ang iniisip nila. No? Dahil po, bawat katanungan, mga kababayan, bawat po katanungan, ano, nung mga congressman na yon, yun po ay katanungan ng mamamayang Pilipino, mga bossing. Kaya po etong sinasabi na rating ni BP Inday Sara apektado dahil po sa pagdedma ng budget inquiry, totoo po yan, mga bossing. Madami po nag-aabang, no? Inaabangan saan kaya gagastusin ng ating Vice Presidente, saan kaya gagastusin ng Office of the Vice President yung budget na 2 billion na hinihingi niya. Di ho ba? Una yun. Tapos makita mo, mukat-mukat mo, makita-kita mo, yung Vice Presidente ayaw magsalita. Iniiwasan lahat ng tanong. Ang isasagot sa atin, pinupolitika lang po ako nitong mga ito. Malabo po kasing pinupolitika, mga kababayan. Dahil po yung mga katanungan, mga bossing, para po doon sa future na paggagamitan po. Bakit kailangan 2 billion? Bakit hindi na lang 733,000? Bakit sobra-sobra? Saan dinala yung dating budget? At isa pa dun po, mga kababayan, yung mga tanong nung nakalipas, bakit tinatanong pa? Kasi mapagbatayan kung tama bang nagamit yung mga budget na yun. Di ba, Ma'am Chris Rose? Doon babasihan kung ibibigay ba natin talaga ito? Kaso hindi po Alam niyo po mga kababayan, ako po ay naniniwala kung ang ating Vice Presidente nagsalita po doon. Sumagot po, ipinagtanggol niya yung kanyang hinihinging budget. Ma'am Brenda Barton, malamang sa alamang po, baka pati po si Ma'am Brenda Barton, pag naipaliwanag ng maayos ng ating Vice Presidente, ikampanya pa ni Ma'am Brenda Barton yan Di ba? Kaso mas pinili po na para sa akin, parang mas pinili po na mamiloso po at maglagay ng headset sa kanyang tenga. Tipo bang, bahala kayo, magsalita kayo ng magsalita dyan. Sabihin nyo ng sabihin kung ano ang gusto nyo sabihin dyan. Pero ako, naka-earphone ako. Tapos nakikita po ng sambayan ng Pilipino. Naririnig po ng sambayan ng Pilipino kung ano yung sasagot ni BP Sara. Kaya ako ganun, mga kababayan, talagang yung dapat iboboto ko hindi pala ayaw sabihin kung saan. Hindi maipaliwanag kung bakit ganun kalaki yung hinihingi. Pero basahin pa din natin yung balita dyan. Para tayo. Hindi na ikinagulat ng mga dating kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Dati pang mga kaalyado to Vice President Sara Duterte sa Kamara ang pagbaba ng kanyang trust rating. Dahil ayaw nitong sagutin ang mga tanong kung saan ito ginamit ang kanyang pondo. Yun pa lang po mga bossing. Siyempre, di ba? Ikaw ba? Ganito na lang. Nay, pengi pong baon. Pinakasimpleng paliwanag na lang po to. Nay, pengi pong baon. 100 piso. Dati nung kami, baon ko yata nun, 10 piso. Hindi, nung high school na. Sige, high school. Kami nung baon ko, high school, 30 pesos. 30 pesos. Kung maalala ko, 3 piso yata o 250, 2 piso at 50 sentabo. Pamasahe ko from Coral Tondo papunta po ng Torres High School. 250 lang yata yun. Tapos 250 pabalik. 30 araw-araw. 30 pesos ang araw-araw kong baon sa Torres. Hindi makapangligaw-ligaw. Manliligaw ka 30 pesos Humingi ako sa nanay ko ng 100 piso. Nay, pengin baon 100 piso. Bakit?
Bakit biglang lumaki? Bakit ganito? Ipaliwanag mo nga. Yung simple pong papaliwanag, mga kababayan. Dahil isa din po, mga bossing, sa dahilan niyan, kauna-unahan po sa ating history, mga bossing, na ang budget ng Vice Presidente ay 2 bilyong piso. Mahigit pa. Oh. Mano ba namang ipaliwanag mo? Ako po naniniwala kung ipinaliwanag ng maayos at naipagtanggol ng maayos ng ating Vice Presidente, malamang po, tataas lalo ang rating niyan. Ano? Kasi alam na, malalaman ng taong bayan na alam, 'di ba? Na alam na ang kanyang ginagawa. Sabi ni John Sanchez, Mr. MR, totoo po ba kaya tatakbo si Senador Malasakit ay dahil malapit na siyang habulin ng batas? Ewan ko diyan. Baka gustong magpakalat pa ng mas madaming lugaw, 'di ba? Hindi ako believe diyan kay Bongo eh. Ginawa ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pahayag matapos nabawasan ng 10% ang trust rating ni Duterte sa survey ng Pulse Asia noong Setyembre dahil mula sa dating 71% ay naging 61% na lamang. O, di ba? Sabi ni Annabel Channel, host ako, 2 pesos lang ang baong ko noon. Elementary pa ako. Mura pa noon ang bilihin. Hindi natin ikinagugulat ang patuloy na pagbaba ng ratings ni VP Duterte. Lalo na't hindi siya nagbibigay ng sapat na paliwanag ukol sa paggamit ng pondo ng OBP at DepEd. Kapag usapang budget po, pag-usapang kaban ng bayan, mga bossing, medyo nakapokus na po ang taong bayan ngayon dyan. Ano ho? Yung sinasabi, yung pagtatanggol ni Marcoleta na, hindi na ba tayo gagalang doon sa nakaugalian natin dito sa Senado, sa Kongreso? Yung tipo bang wala ng question and answer, bigay na lang, hindi na po ubra ngayon yun, mga kababayan. Sa dami po ng nawawala, hindi ko naman sinasabi ang Vice Presidente, pero sa dami po na nawawala, nakaban ng bayan, mga bossing, itigil na muna natin yun. No? Yung tipo bang wala ng question and answer, basta bigay na lang ng budget. Importante ngayon, ipaliwanag mo kung bakit mo hinihingi ito para bago namin ibigay. Malaman namin kung saan pupunta itong mga budget na ito para maibigay yung hinihingi. Di ho ba, Ma'am Ai Chang? Oo. Sabi ni Zenaida Banyes, paano makakaahon sa kahirapan ng ating bansa? Sa kahirapan ang ating bansa kung maiboto natin mamumuno sa ating bayan ay katulad ni Inday, Sir Mark. Itong si Janice Bailon sabi, crush Mike. Sinong Mike? Si Mike Cervera, ang crush nito si Janice Bailon. Shoutout sa iyo, Janice. Shiro Kanzaki, shoutout. Ginawa ang survey sa kasagsagan ng budget hearing ng Kamara kung saan tumanggi si Duterte na sagutin ang mga tanong kung paano at saan niya ginamit ang kanyang confidential funds. Paano yun? Hindi lamang sa Office of the Vice President, kundi sa Department of Education pa. Paano bibigyan ng budget? Di ho ba? Paano magtitiwala ang taong bayan ngayon kung ayaw ipaliwanag? Di ho ba? Kayo ba, sasabi, saan mo dinala yung perang ibinigay kong baon sa iyo? Kung sinabi mo, ganito po yan no? Ibinili ko po ng mga materyales ko para sa pag-aaral ko. Ibinili ko po ng mga pam-project ko, kaya naubos na po. Baka sabihin pa sa iyo ng nanay mo, ganun ba? Sige, saan? Naipakita mo. Ito po yung project ko. 98 nga po ang grade ko okay. Basta sasabihin pa nung nanay mo, basta sa susunod na kinailangan mo, sabihin mo agad sa akin. No? Na pang-project mo. Ganun lang kasimple. Kaso wala po tayong narinig sa ating Vice Presidente. Kaya naman, mga bossing, hindi po natin masisisi kung bakit po nawawalan ng tiwala ang taong bayan at bumababa ang tiwala ng taong bayan. Sabi ni Annabel Channel, I will forgo, I will forgo, I will forgo. Anyway, mga bossing, saan tayo?
Unang topic pa lang natin yan, no? Vice Presidente. Diyos ko Lord.